Ka-Express pag-usapan natin ang isang nakaka-intrigang comparison, Kai Sotto versus Jarrett Allen. Alam nating lahat, si Jarrett Allen ay kilalang Afro defender ng NBA, isang all-star at elite rim protector para sa Cleveland Cavaliers. Pero kung titingnan ang skill set at potensyal, baka may ilang ding aspeto kung saan pwedeng humabol at lumamang si Kai Sotto sa hinaharap. Si Jarrett Allen sa edad na 26 ay isa ng established big man sa NBA, standing at 6'11 with 7'6 wingspan. Kilala siya sa kanyang depensa at kakayahang magbantay sa ilalim ng ring. And last season, nag-average siya ng 16.5 points, 10.5 rebounds, and 1.1 blocks per game. Isang consistent double-double machine, malaki ang contribution niya sa Cleveland Cavaliers, lalo na sa kanilang defensive identity. Hindi siya flashy scorer, pero reliable finisher sa pick and roll at rim runner plays. Ngayon, dito pumapasok si Kai Sotto at 7'3 with 7'5 wingspan. Mas mataas siya kesa kay Allen. Sa international leagues gaya ng NBL at UPenn B-League, nakitaan siya ng gilas bilang rim protector at stretch option. Natural ang kanyang instinct sa shot blocking at kahit hindi pa siya nasa NBA, nakapagtala na siya ng games kung saan nag-ukit siya ng 3 to 4 blocks. Ang height at timing ni Kai ay pwedeng maging mas intimidating kaysa kay Allen in the long run. At kung iko-compara si Allen ay limitado sa offense, karamihan ng kanyang puntos ay galing sa lob at inside finishing. Si Kai sa kabilang banda may potensyal maging two-way big dahil may shooting touch mula sa mid-range at kahit 3-point line. Sa modern NBA kung saan importante ang spacing, malaking bagay na pwedeng mag-evolve si Kai bilang stretch five na kaya ring dumepensa sa poste. Siyempre, hindi pa rin pwedeng baliwalain ang experience gap. Allen is a proven NBA All-Star, habang si Kai ay nasa proseso pa lang ng paghasa ng katawan at laro. Kailangan niyang palakasin ang kanyang frame at bilis para makasabay sa mas physical na NBA game. Pero kung development ang pag-usapan, may ceiling si Kai na hindi basta matatawaran. Ka-Express malinaw, si Allen ngayon ang standard ng rim protection sa NBA. Pero si Kai, siya ang batang may chance na maging mas versatile version, isang rim protector na marunong ring bumitaw mula sa labas at sa tamang training at tiyaga, baka siya nga ang susunod na tower of defense na inaabangan ng mga Pinoy fans. Ka-Express, kung usapang depensa at rim protection, ang sentro ng laban, hindi mawawala sa eksena si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers. Pero ngayong lumalakas ang pangalan ni Kai, maraming nagtataka, paano kung ikumpara ang dalawang big men na ito? Sa isang banda, isang established NBA All-Star na si Allen, sa kabila, isang batang 7'3 center na naghahabol ng NBA spot pero may taas, wingspan at shooting touch na kakaiba. Simulan natin kay Jarrett Allen. Isa siya sa mga haligi ng depensa ng Cavs, known as the Pro. Kilala siya bilang elite rim protector at rebounder. Sa kanyang NBA career, consistent na nasa double-double average siya, 16.5 points, 10.5 rebounds, at higit sa isang block kada laro nung nakaraang season. Hindi siya flashy scorer, pero napaka-efficient. Madalas makikita natin siyang tapusin ang plays sa pamamagitan ng lob, putbacks at simpleng rim rolls mula sa pick and roll setup. Well, sa madaling salita, isang vertical threat na maasahan sa ilalim. Ngayon, pumapasok tayo kay Kai. Bata pa, 23 years old, pero dala ang taas na 7'3 at wingspan na halos 7'5. Natural na shot blocker si Kai. Nakikita agad sa kanyang instinct at timing sa depensa. Sa kanyang stint sa NBL Australia at UPenn B-League, ilang beses na siyang nagpakita ng mga laro na may 3 to 4 blocks, bagay na nagpapatunay na pang NBA ang kanyang rim protection. Kung ang usapan ay height at intimidation, may lamang si Kai kay Allen. Pero hindi lang depensa ang pinag-uusapan dito. Si Allen, kilala bilang inside finisher lang. Si Kai, may shooting touch na bihirang makita sa mga centers na kasing tangkad niya. Nakakapunto siya sa mid-range at may potential maging consistent 3-point shooter. Kung ma-develop pa ito, pwede siyang maging isang stretch 5 na kayang magbigay ng spacing sa offense habang nagbibigay ng solid rim protection sa depensa. Yan ang aspeto na maaring magbigay kay Kai ng edge sa modern NBA, kung saan hinahanap ang mga versatile bigs na kayang mag-adjust sa tempo ng laro. Siyempre, may malaking experience ka. Si Allen ay isang proven NBA All-Star. Nakaharap na ang pinakamalalaking pangalan sa liga. Samantala si Kai ay patuloy pa lang na nagpapatibay ng katawan at bilis para makasabay sa physicality ng NBA. Ang kanyang kahinaan ay nasa strength at mobility.
Madaling maitulak ng mas malalakas na bigs at minsan nahuhuli sa pick and roll defense kapag napilitang mag-switch sa mas mabilis na guards. Pero tandaan natin sa edad na 23, nasa simula pa lang si Kai. Kung ikokompara sa parehong edad ni Allen, hindi kalayuan ang development curve. Ito ang pinakamahalaga. Si Kai ay may skill set na pwedeng maging mas versatile, isang bagay na hindi ganun ka-natural kay Allen. Ka-express, makikita natin na hindi imposible para kay Kai na makahabol o lumamang sa ilang aspeto. Susuriin natin ng mas detalyado ang kanilang strengths and weaknesses at growth projection para makita kung paano tatapat si Kai sa isang established NBA rim protector. Kung ikokompara kay Jarrett Allen, isang all-star at kilala sa kanyang elite rim protection, makikita na may mga aspetong pwedeng makuha ni Kai bilang modelo. Si Allen ay nasa taas na 6'10 at wingspan na halos 7'6", bagay na ginamit niya para maging isang pinaka-consistent shot blocker sa NBA. Si Kai naman nasa 7'3", na may katulad o mas mahaba pang wingspan, kaya't sa natural na abilidad pa lang, panalo na agad siya pagdating sa depensa. Ang tanong na lang, paano siya mag-execute sa mas mataas na level? Ang timing, footwork at disiplina para hindi ma-foul out sa mga physical na laban. Dito pumapasok ang advantage ni Kai. Sa Japan B-League at Gilas Pilipinas, unti-unti nang nagpapakita ang batang big man ng kanyang rim protecting instincts. Hindi lang siya nakapagtala ng mga blocks, kundi natatakot din ang kalaban na umatake sa loob kapag andyan si Kai. Ito mismo ang intangibles na naging pundasyon ni Jarrett Allen sa Cavs. Presence sa paint na nagbabago ng opensa ng kabilang kupunan. Kung ma-develop ni Kai ang consistency at mas mabilis na lateral movement, may chances siyang tumaas pa kaysa role na tinahak ni Allen. Sa opensa naman, mas versatile si Kai, habang si Allen ay nakadepende sa pick and roll, lob plays at offensive rebounds. Si Kai ay may outside shooting touch na hindi masyado taglay ng Cavs center. Sa modern NBA, malaking bagay ito dahil nagbibigay ng spacing at flexibility sa sistema ng kahit anong team. Ang kombinasyon ng taas, shooting range at defensive instincts ay pwedeng magbigay sa kanya ng hybrid role, isang rim protector na hindi limitado sa loob. Sa dulo, kung si Jarrett Allen ay napatunay na bilang isang elite defender at rebounder, si Kai ay nasa yugto pa lang ng paghubog ng kanyang katawan at laro. Pero kung pagbabasihan ang kanyang skill set at potensyal, may rason para maniwala na maaari siyang maging mas malawak ang impact kaysa kay Jarrett Allen, lalo na kung magagawa niyang pagsamahin ang elite rim protection at modern stretch big play style. Ka-express, kung kayo ang coach ng isang NBA team, pipiliin niyo ba si Kai na i-develop bilang mas advanced na version ni Jarrett Allen? Paki-comment lang po sa baba. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.